Nang itulak ni Michelle ang mabigat na pinto ng kanilang unit sa isang marangyang condominium sa Makati, agad siyang dinalaw ng isang kakaibang pakiramdam. Ang amoy ng lavender na madalas niyang iniuwi para sa kanilang tahanan ay tila natabunan ng isang banyagang amoy, isang halo ng matapang na pabango at alikabok. Sa pasilyo pa lamang tumambad sa kanya ang mga tsinelas na nagkalat malayo sa ayos na iniwan niya bago siya umalis para sa isang maikling business trip sa Cebu. Yumuko siya upang ayusin ang mga ito, ngunit napatigil ang kanyang mga daliri nang maramdaman niya ang manipis na dumi sa sahig. May mga bakas ng sapatos na galing sa labas diretso patungo sa loob ng kanilang sala. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng kaguluhan. Si Michelle ay isang babaeng pinahahalagahan ang bawat detalye ng kanyang tahanan, gaya ng pagpapahalaga niya sa kanyang karera bilang isang senior marketing manager. "May tao ba rito?" tanong niya, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang mahinang ugong ng air conditioning unit. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang laptop bag sa sofa habang naglalakad siya patungo sa kanilang silid-tulugan. Bumibilis ang pintig ng kanyang puso, tila may humahaplos na malamig na hangin sa kanyang batok. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto, isang matinding panghihina ang dumaig sa kanya. Ang lahat ng mga drawer ay nakabukas. Ang mga damit na tila hinalughog ay nagkalat sa sahig. Ang kahon kung saan niya itinatago ang mga mahahalagang dokumento ay nakabaligtad sa ibabaw ng kama at ang mga papel ay nagkalat na parang mga tuyong dahon, ngunit ang pinaka nakapagpatigil sa kanyang paghinga ay ang maliit na asul na kahon sa ibabaw ng nightstand. Dali-dali siyang lumapit at hinawakan ang kahon. Walang laman. Ang 3 bank card na maingat niyang itinatabi roon, ang mga card na naglalaman ng kanilang pinaghirapang ipon ni Paul sa loob ng 3 taon, ay wala na. Ang tanging natira ay ang ilang lumang resibo at mga discount card sa supermarket. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha niya ang kanyang telepono sa bulsa. Sinubukan niyang huminga ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili upang hindi madala ng nagbabadyang histerya. Tinawagan niya ang hotline ng bangko upang itanong ang huling aktibidad ng kanyang mga account. Ang boses ng customer service representative sa kabilang linya ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang mahabang tunnel. "Ma'am, mayroon pong 3 malalaking transaksyon na naganap ngayong araw. Ang kabuuang halaga ay 1,500,000 piso. Ang huling transaksyon ay naganap kaninang alas 3 ng hapon at ang tumanggap ng pondo ay ang Haniel International Travel Agency. 1,500,000 piso. Pakiramdam ni Michelle ay biglang nawalan ng sahig ang kanyang kinatatayuan. Ang halagang iyon ay ang pinag-ipunan nila para sa paunang bayad sa isang mas malaking bahay, isang lugar kung saan plano nilang palakihin ang magiging anak nila sa hinaharap. "Sigurado po ba kayo?" Nanginginig ang boses na tanong ni Michelle. "Paano naganap ang transaksyon nang wala ang aking pirma?" "Ang lahat po ng transaksyon ay dumaan sa online transfer gamit ang tamang password at OTP na ipinadala sa rehistradong numero tugon ng operator." Sa sandaling iyon, ang hinala ay naging isang matalim na katotohanan. Ang tanging nakakaalam ng kanyang mga password bukod sa kanya ay ang kanyang asawang si Paul. Ngunit bakit ito gagawin ni Paul? Ang kanilang pagsasama ay tila maayos naman, kahit pa may mga pagkakataong nagiging mahigpit ang kanyang biyenan na si Lourdes. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa kanyang computer sa maliit na opisina sa loob ng bahay. Ilang buwan na ang nakalilipas, nagpagawa siya ng isang nakatagong kamera sa kanilang silid dahil sa mga nawawalang maliliit na gamit gaya ng alahas at pabango tuwing bumibisita ang kanyang biyenan. Hindi niya akalaing ang layunin ng kamera na iyon ay magiging mas malalim pa
sa paghuli ng isang simpleng magnanakaw. Binuksan niya ang software at tiningnan ang mga recording kaninang hapon. 2:00 ng hapon nang lumitaw sa screen ang mukha ni Lourdes ang kanyang biyanan kasama ang kanyang hipag na si Christine. Nakasuot ang mga ito ng mga kasuotang tila handa ng maglakbay. "Narito lang iyon, sigurado ako," wika ni Lourdes. Habang mabilis na binubuksan ang bawat drawer sa silid ni Michelle, ang kanyang boses kahit sa screen ay puno ng awtoridad at kawalan ng pakundangan. Nay baka magalit si Michelle kapag nalaman niya ito bulong ni Christine, ngunit ang kanyang mga kamay ay abala rin sa paghahalughog sa mga cabinet. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga kilos, tila ba bahagi siya ng isang operasyong matagal nang binalak. Isang mapang-uyam na tawa ang narinig mula kay Lourdes. Anong magagalit kapag pumasok siya sa pamilyang ito? Ang lahat ng pag-aari niya ay pag-aari na rin ng pamilya. Sinabi na ni Paul na huwag na tayong mag-alala. Ang mahalaga ay matuloy ang pangarap nating lahat na makapag-Europe ngayong taon. Isipin mo na lang, ang mga litratong maipopost mo sa Facebook, tiyak na luluwa ang mga mata ng mga katrabaho mo sa inggit. Napahawak si Michelle sa kanyang mesa nang makita niyang nakuha na ni Lourdes ang asul na kahon. Itinaas ito ng matanda na parang isang tropeo ang kanyang mukha ay nagliwanag sa kasakiman. "Sabi ko na nga ba, haya na ang ating tiket sa kalayaan." "Salamat po talaga, Nay. Buti na lang at nakuha ninyo ang password kay Kuya Paul," sabi ni Christine habang niyayakap ang kanyang ina. "Sa wakas makakasama na namin ang mga bata sa London. Ang tagal naming hinintay ito." Ang mga gaya ni Michelle ay marunong lang mag-ipon, pero hindi marunong mag-enjoy, dagdag pa ni Lourdes, habang inilalagay ang mga card sa kanyang sariling pitaka. Kaya narito tayo para tulungan siyang gastusin ang perang ito. Tara na, kailangang maayos na natin ang lahat sa travel agency bago sila lumipad bukas. Pinanood ni Michelle ang dalawang babae. Habang masayang lumalabas ng kanyang silid, iniwan ang lahat ng gamit na nagkalat at ang kanyang dignidad na tila tinapakan. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang lalamunan. Hindi lamang pera ang ninakaw sa kanya, ninakaw din ang kanyang tiwala sa lalaking pinangakuan siyang protektahan siya. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa mesa. Ang pangalan ni Paul ang lumitaw sa screen. Pinatitigan ni Michelle ang pangalan ng kanyang asawa sa loob ng ilang segundo bago niya ito sinagot. Pinilit niyang maging matatag ang kanyang boses kahit na ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nanginginig sa galit. "Hello, Michelle. Nakauwi ka na ba?" Ang malambing na boses ni Paul ang narinig niya, ang boses na dati ay nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon ay tila isang matalim na kutsilyo. "Nandito na ako, Paul," sagot ni Michelle. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa screen ng computer kung saan nakatigil ang imahe ni Lourdes na hawak ang kanyang bank card. "Nandito ako sa kawarto natin." "Bakit ang gulo rito? At bakit nawawala ang mga bank card ko?" Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Naririnig ni Michelle ang mabigat na paghinga ni Paul. Iyon ba, Michelle, nakalimutan ko palang sabihin sa iyo. Humiram lang si nanay ng kaunting halaga. Alam mo naman si Christine, hirap na hirap sila sa bayarin sa school ng mga bata at gusto nilang makapag-relax muna." Humiram. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Michelle. ₱1,500,000 piso ang nawala sa account ko, Paul. At ang sabi ong banggo ibinaya to sa isang travel agency para sa isang Hohua tour sa Europe. Kasama ba roon ang pagre-relax na sinasabi mo? Muling natahimik si Paul. Nang muli siyang magsalita, ang kanyang tono ay nagbago mula sa pagiging malambing ay naging mapanumbat. "Michelle, huwag mo namang gawing malaking issue ito. Pamilya tayo. Ang pera ay kikitain pa natin." Si nanay na mismo ang nagsabi na kailangan ni na Christine ng pahinga at bilang panganay,
tungkulin kong tulungan sila. Tungkulin mo, muntik nang sumigaw si Michelle, ngunit pinigilan niya ang sarili. Tungkulin mong magnakaw sa asawa mo para sa luho ng pamilya mo, Paul. 3 taon nating pinag-ipunan iyon. Plano nating bumili ng sariling bahay para kapag nagkaroon tayo ng anak. Iyon na nga, wala pa naman tayong anak putol ni Paul sa kanya. Habang wala pa, bakit hindi muna natin ipagamit ang pera sa mga nangangailangan? Huwag kang maging madamot, Michelle. Ang pag-uugali mong iyan ang dahilan kung bakit hindi kayo magkasundo ni nanay. Masyado kang nakatali sa materyal na bagay. Sa mga salitang iyon, tila may naputol sa loob ni Michelle. Ang huling bahagi ng kanyang pagmamahal kay Paul ay dahan-dahang naglaho pinalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Naunawaan niya na sa pamilyang ito siya ay palaging magiging isang banyaga, isang kagamitang pagkukunan lamang ng yaman. Sige, Paul. Kung iyan ang tingin mo, wala na tayong dapat pag-usapan, sabi ni Michelle sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Michelle, makinig ka. Hindi na niya hinintay ang susunod na sasabihin ni Paul at agad niyang pinatay ang tawag. Inilapag niya ang telepono at muling tumingin sa screen ng computer. Ang kanyang mga mata ay hindi na lumuluha. Sa halip, ang mga ito ay nagniningning sa isang kakaibang apoy. Kung iniisip ni na Lourdes at Christine na magagawa nilang magpakasasa sa kanyang pinaghirapan habang siya ay naiiwang nagdurusa, nagkakamali sila, hindi nila kilala ang tunay na Michelle kapag nasasaktan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang mga susi at lumabas ng kondo. Alam niya kung saan siya pupunta. Una sa bangko upang i-freeze ang anumang natitirang access sa kanyang mga account, at pangalawa sa opisina ng kanyang kaibigang si Vanessa, isang batikang abogado. Habang nagmamaneho siya sa ilalim ng makukulay na ilaw ng Makati, bawat hinto ng traffic light ay tila nagbibigay sa kanya ng panahon upang buuin ang kanyang plano. Ang bawat segundo ng kanilang kasiyahan sa London ay magiging kapalit ng isang habambuhay na pagsisisi. Lourdes, Christine. Paul, bulong niya sa sarili habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Sana ay sulutin ninyo ang bawat sandali ng inyong luxury tour. Dahil pagdating ninyo sa dulo ng inyong biyahe, titiyakin kong wala na kayong uuwian. Ang gabing iyon ay simula ng isang digmaang hindi inasahan ng pamilya ni Paul. Isang digmaang hindi gagamitan ng pisikal na dahas, kundi ng katalinuhan batas at ng bawat sentimo ng dignidad na sinubukan nilang itapon. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Michelle habang tinatanaw ang malalaking gusali sa paligid. Ang lungsod na ito ay saksi sa kanyang pag-akyat sa tagumpay at ito rin ang magiging saksi sa kanyang marahas na pagbawi sa lahat ng sa kanya. Nanatiling nakaupo si Michelle sa madilim na sulok ng kanilang sala, ang tanging liwanag na nagmumula sa asul na kislap ng screen ng kanyang laptop. Paulit-ulit niyang pinapanood ang bawat segundo ng pagtataksil ng kanyang sariling pamilya. Ang bawat tawa ni Lourdes at ang bawat kislap ng katuwaan sa mga mata ni Christine ay tila mga hiram na sandaling binayaran ng kanyang sariling dugo at pawis. Narinig niya ang pag-ikot ng susi sa pinto. Pumasok si Paul, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, at ang kanyang mukha ay bakas ng pagod, isang ekspresyong dati ay nagbubunsod kay Michelle na ipagtimpla siya ng kape at imasahe ang kanyang mga balikat. Ngunit ngayon ang nakikita lamang niya ay ang maskara ng isang lalaking walang paninindigan. Dahan-dahang tumayo si Michelle at binuksan ang pangunahing ilaw. Ang biglaang liwanag ay nagpasingkit sa mga mata ni Paul. Lumingon ang lalaki sa paligid, napansin ang mga kalat sa pasilyo na hindi pa rin nililinis ni Michelle. Bakit hindi ka pa natutulog? At bakit ganito pa rin kagulo ang bahay, tanong ni Paul, ang kanyang boses ay may halong inis na tila ba si Michelle pa ang may pagkukulang. Hindi sumagot si Michelle.
Sa halip iniharap niya ang laptop kay Paul, ang video ay nakatigil sa bahagi kung saan iniabot ni Paul ang isang maliit na papel ang kanyang password sa kanyang ina bago siya umalis patungong Cebu. Nawala ang kulay sa mukha ni Paul. Napalunok siya nang malalim ang kanyang lalamunan ay gumalaw sa pagkabahala. Michelle, hayaan mong magpaliwanag ako. Hindi iyan ang iniisip mo. Ano ang dapat kong isipin, Paul? Ang boses ni Michelle ay mahinahon ngunit puno ng talim na ang asawa ko ay kasabwat ng kanyang ina at kapatid upang nakawan ako 1,500,000 piso. Iyan ang halaga ng tiwala ko sa iyo. Huminga ng malalim si Paul at lumapit sinubukang hawakan ang mga kamay ni Michelle ngunit mabilis na umiwas ang babae. Ang pag-iwas na iyon ay tila isang malakas na sampal sa ego ni Paul. Masyado kang madrama, biglang sigaw ni Paul. Ang kanyang depensa ay nauwi sa panunumbat. Ang pera ay para kay nanay matanda na siya Michelle. Gusto lang niyang makita ang Europe bago siya mawala. At si Christine, pagod na sa pag-aalaga sa mga bata. Anong masama kung bigyan natin sila ng kaunting luho? Kaunting luho, Paul, pera ko iyon. Pera nating dalawa iyon para sa magiging anak natin, muling giit ni Michelle. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang magtubig ngunit pinigilan niya ang pagpatak nito. Pinagtrabahuan ko ang bawat sentimo niyan. Nag-overtime ako, nagtiis sa mga masungit na kliyente habang ang kapatid mo ay walang ginawa kundi mag-shopping at iasa sa atin ang lahat ng bayarin nila. Iyan na nga ang problema sa iyo. Hakbang ni Paul palapit, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Wala kang utang na loob. Tinanggap ka ng pamilya ko kahit na ulila ka na. At ngayon na may pagkakataon tayong magpakita ng kabutihan sa kanila, nagdadamot ka, napaka makasarili mo. Ang salitang makasarili ay tila isang apoy na sumunog sa huling pasensya ni Michelle. Ako pa ang makasarili, Paul. Pinatira ko ang ina mo rito ng 6 na buwan noong nakaraang taon. Binayaran ko ang utang ni Christine sa credit card. Kailan ba matatapos ang utang na loob na sinasabi mo kapag wala na akong itinira para sa sarili ko? Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang pamilya ko. Mabilis na itinaas ni Paul ang kanyang kamay. Isang matinding hapdi ang dumapo sa pisngi ni Michelle. Ang lakas ng pagkakasampal ay nagdulot ng isang matining na tunog sa kanyang pandinig at ang kanyang ulo ay bahagyang tumagilid sa tindi ng impact. Nalasahan niya ang pait ng dugo sa gilid ng kanyang labi. Natahimik ang buong silid. Maging si Paul ay tila nagulat sa kanyang ginawa. Ang kanyang kamay ay nananatiling nakataas sa hangin, nanginginig. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, ang kanyang mukha ay muling naging matigas. Kasalanan mo ito, bulong ni Paul. Ang kanyang boses ay puno ng poot. Pinilit mo ako. Huwag na huwag mong lalaitin ang mga magulang ko sa harap ko. Dahan-dahang ibinalik ni Michelle ang kanyang tingin kay Paul. Walang luha, wala ring takot. Ang tanging makikita sa kanyang mga mata ay ang isang malalim at malamig na pagkamuhi. Ang sampal na iyon ay hindi lamang sumira sa kanyang pisngi. Tuluyan nitong pinutol ang huling hibla na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Tapos na tayo, Paul, sabi ni Michelle. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay tuyo at pinal. Anong sinasabi mo? Tanong ni Paul, bahagyang napaatras. Lumabas ka ng kuwartong ito. Kunin mo ang mga gamit mo at matulog ka sa sofa. O mas mabuti pa, sumunod ka sa pamilya mo sa London. Wika ni Michelle habang naglalakad patungo sa pinto ng kanilang silid tulugan. Dahil bukas na bukas din malalaman mo kung ano ang pakiramdam ng isang taong wala nang babalikan. Michelle, huwag kang maging hibang. Hindi ka mabubuhay. Nang wala ako pahabol ni Paul, ngunit huli na. Marahas na isinara ni Michelle ang pinto.
Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong unit, tanda ng pagwawakas ng isang kabanata ng kanyang buhay. Sumandal siya sa pinto, naramdaman ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hinawakan niya ang kanyang namamagang pisngi, ang hapdi ay nagsisilbing paalala ng kanyang katangahan sa nakaraan. Sa kabilang panig ng pinto, narinig niya ang malalakas na yabag ni Paul patungo sa sala at ang pagbagsak ng katawan nito sa sofa. Ngunit hindi na iyon mahalaga kay Michelle. Kinuha niya muli ang kanyang telepono. Binuksan niya ang kanyang Facebook account at hinanap ang profile ni Christine. Doon nakita niya ang isang bagong post, isang litrato ni Lourdes at Christine sa loob ng business class ng eroplano, may hawak na baso ng wine at may caption na Europe bound, salamat sa mapagmahal naming anak at kapatid na si Paul at siyempre sa sponsor naming si Michelle. Family first. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Michelle habang binabasa ang mga komento ng kanilang mga kamag-anak na pumupuri sa kabaitan ng pamilya. Kinuha niya ang screenshot ng post na iyon. Ang bawat salita, bawat like at bawat litrato ay magiging bala niya sa korte. Magsaya kayo hanggat kayanin niyo, bulong niya sa dilim. Dahil ang bawat sentimong ginagastos ninyo ngayon ay magiging mitsa ng inyong pagbagsak. Sa gabing iyon, habang ang ulan ay nagsisimulang humampas sa bintana ng condominium, hindi natulog si Michelle. Inilaan niya ang bawat oras sa paggawa ng listahan ng lahat ng ari-arian, lahat ng utang at lahat ng transaksyong pinasok nila ni Paul sa nakalipas na mga taon. Ang Michelle na nangarap ng isang masayang pamilya ay wala na. Ang natitira ay isang babaeng handang itaya ang lahat upang mabawi ang kanyang dangal. At sa bawat sakit na nararamdaman niya sa kanyang pisngi, lalong tumitibay ang kanyang desisyon, walang patawad, walang atrasan. Maagang nagising si Michelle bago pa sumikat ang araw sa itaas ng mga gusali sa Makati. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagdadala ng imahe ng kanyang asawang si Paul na nananakit at ang mapang-uyam na mukha ni Lourdes. Hindi siya nag-abalang magluto ng almusal. Paglabas niya ng silid-tulugan, nakita niya si Paul na natutulog pa rin sa sofa, ang bibig ay bahagyang nakabukas at may ilang bote ng beer sa sahig. Ang dating imahe ng isang pagod na asawa ay pinalitan na ngayon ng isang lalaking walang direksyon sa buhay. Maingat siyang lumabas ng unit nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Ang kailangan niya ngayon ay isang malinaw na isipan at isang matibay na kakampi. 8:00 ng umaga nang makarating siya sa isang mataas na gusali sa Legazpi Village. Doon matatagpuan ang opisina ng kanyang matalik na kaibigan noong kolehiyo na si Vanessa, isang tanyag na abogado na dalubhasa sa mga kasong sibil at pamilya. Pagpasok niya sa opisina, agad siyang sinalubong ng amoy ng sariwang kape at ang tahimik na tunog ng pagtipa sa mga keyboard ng mga sekretarya. Michelle, anong nangyari sa pisngi mo? Ang bungad ni Vanessa nang makita ang bahagyang pamamaga at asul na marka sa mukha ng kaibigan. Mabilis na tumayo ang abogado at inalalayan si Michelle paupo sa malambot na silyang gawa sa balat. Hindi agad nakapagsalita si Michelle. Sa halip, inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Inilatag niya ang mga screenshots ng posts ni Christine, ang kopya ng bank statements at ang video mula sa kanilang kondo. Tahimik na binasa ni Vanessa ang bawat dokumento. Habang lumilipas ang mga minuto, unti-unting kumukunot ang kanyang noo at tumitigas ang kanyang panga. 1,000,000 at 500,000 piso. Michelle, hindi na ito simpleng away pamilya. Ninakawan kanila ng harapan. At ang sampal na ito, maaari nating isampa ang kasong Violence Against Women and Children o VAWC laban kay Paul. Hindi lang iyon ang gusto ko, Vanessa, sabi ni Michelle. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon.
Gusto kong bawiin ang lahat ng pera ko. Gusto kong malaman nila na hindi nila ako maaaring gawing gatasan habang buhay. Sa ngayon nasa London na sila, nagpapakasasa sa pera ko. Sumandal si Vanessa sa kanyang upuan at nag-isip. Ang travel agency na ginamit nila ay ang Haniel International. Kilala ko ang may-ari niyan. Dahil ang pera ay nanggaling sa account mo at ikaw ang cardholder, maaari nating kuwestiyonin ang transaksyon. Ngunit dahil nasa ibang bansa na sila, mas magiging epektibo kung sa hotel tayo magsisimula. Kinuha ni Michelle ang kanyang tablet at ipinakita ang itinerary na nakuha niya mula sa email ni Paul na palihim niyang binuksan kagabi. Mananatili sila sa The Langham Hotel sa London sa loob ng 5 gabi. 5 bituin na Hotel Vanessa. Pinili nila ang pinakamahal na suite para sa 5 tao. Kung ganoon narito ang plano, wika ni Vanessa, habang nagsisimulang magsulat sa kanyang legal pad. Magpapadala tayo ng formal na abiso sa hotel sa London. Sasabihin nating ang perang ginamit sa pagbabayad ay nanggaling sa isang ilegal na transaksyon at kasalukuyang sumasailalim sa investigasyon ng pulisya rito sa Pilipinas. Hihilingin natin ang agarang kanselasyon ng kanilang reservation at ang refund ng pera pabalik sa account mo. Habang nag-uusap sila, biglang nag-vibrate ang telepono ni Michelle. Si Paul ang tumatawag. Inilagay ni Michelle ang tawag sa speakerphone. Nasaan ka? Ang galit na boses ni Paul, ang umalingaw-ngaw sa opisina. Bakit wala ka sa bahay? At bakit hindi ko magamit ang credit card ko sa supermarket? Sinadya mo bang i-block ito? Paul, nasaan ang hiya mo? Kalmadong sagot ni Michelle. Nanakawan na ninyo ako, sinaktan mo pa ako at ngayon ay inaasahan mo pa rin na babayaran ko ang mga groceries mo. Michelle, wag mo akong subukan. Sigaw ni Paul sa kabilang linya. Isang malaking kahihiyan ito sa pamilya ko kung malalaman ng mga kapitbahay at kamag-anak natin na pinagkakaitan mo kami. Ibalik mo ang access sa card ngayon din kundi ay hindi ko alam ang magagawa ko sa iyo pagbalik mo. Wala ka nang magagawa sa akin, Paul. Tugon ni Michelle. Dahil simula sa oras na ito, hindi na ako ang Michelle na kilala mo. Maghanda ka, dahil ang bawat sentimong ginastos ni Nanay Lourdes sa London ay magiging mitsa ng inyong pagkakabaon sa utang. Bago pa makasagot si Paul, pinatay na ni Michelle ang tawag. Tumingin siya kay Vanessa na ngayoy nakangiti ng may paghanga. Iyan ang Michelle na gusto kong makita, sabi ni Vanessa. Ngayon simulan na natin ang paggawa ng mga opisyal na dokumento. Mag-uugnayan din ako sa mga kakilala ko sa Bureau of Immigration. Gusto kong matiyak na paglapag nila sa NAIA, pag-uwi nila may sasalubong sa kanilang hindi nila makakalimutan. Inilaan nila ang buong umaga sa paghahanda ng mga email sa wikang Ingles para sa hotel sa London at sa travel agency. Maingat nilang pinili ang bawat salita upang magmukhang seryoso at legal ang banta. Ayon kay Vanessa, ang mga international hotels ay masyadong maingat pagdating sa mga isyu ng fraudulent transactions o panloloko sa bangko dahil ayaw nilang madamay sa mga legal na gulo. Habang hinihintay nilang maipadala ang lahat, binuksan ni Michelle ang kanyang Facebook. Nakita niya ang bagong post ni Christine. Isang video ito kung saan sila ay naglalakad sa Oxford Street, may dalang maraming shopping bags mula sa mga mamahaling brand. Ang katuwaan sa kanilang mga mukha ay tila walang katapusan. Ang saya nila, nobulong ni Michelle habang tinititigan ang post. Hindi nila alam na ang bawat shopping bag na hawak nila ay hiram lang sa oras. Hayaan mo silang magsaya ngayong gabi, Michelle, sabi ni Vanessa habang pinipindot ang send button sa kanyang computer. Dahil bukas ang London, na inaakala nilang paraiso ay magiging isang malaking kulungan para sa kanila.
Paglabas ni Michelle sa opisina ni Vanessa, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa kaninang umaga. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay nandoon pa rin, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unti nang naglalaho. Alam niyang malayo pa ang laban, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ng inggisa, naramdaman niyang hawak na niya ang timon ng sarili niyang buhay. Hindi na siya uuwi sa kondo nila ni Paul. Nag-book siya ng isang hotel room malapit sa kanyang opisina, isang lugar na hindi alam ng kanyang asawa. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Ito ang simula ng kanyang pagbangon, at titiyakin niyang walang sinuman sa pamilya ni Paul ang makakatakas sa hustisyang nararapat para sa kanya. Ang silid ng hotel sa Makati, kung saan pansamantalang nanunuluyan si Michelle, ay nababalot ng katahimikan maliban sa mahinang ugong ng air conditioning. Sa kabila ng karangyaan ng paligid, pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo sa sarili niyang lungsod. Ang tanging liwanag na tumatanglaw sa kanyang mukha ay ang asul na kislap mula sa screen ng kanyang laptop. 11:00 na ng gabi sa Maynila, ngunit sa London 3:00 pa lamang ng hapon, ang perpektong oras para sa kanyang susunod na hakbang. Maingat niyang binuksan ang website ng The Langham, ang tanyag at makasaysayang hotel sa London, kung saan nagpapakasasa ang kanyang biyenan at hipag. Habang tinitingnan niya ang mga larawan ng Grand Junior Suite, ang silid na may malalambot na carpet crystal na chandelier at tanawin ng mataong syudad, isang mapait na alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Naalala niya noong nakaraang anibersaryo nila ni Paul. Hiniling niya rito na mag-staycation sila sa isang simpleng hotel sa Tagaytay upang makapagpahinga mula sa stress ng trabaho, ngunit tinanggihan siya ni Paul, sinabing kailangan nilang magtipid para sa kinabukasan. Ang kinabukasan palang tinutukoy nito ay ang luho ng kanyang ina at kapatid at hindi ang para sa kanilang dalawa. Huminga ng malalim si Michelle. Ang kanyang mga daliri, bagaman nanginginig ng bahagya, ay mabilis na nag-type sa keyboard. Sumusulat siya ng isang formal na liham sa wikang Ingles para sa reservation department ng hotel. To the management of the Langham, London, simula ng kanyang email. Inilarawan niya ng detalyado na ang ginamit na credit card para sa booking na may reservation number 2023 XJ ay pag-aari niya, at ang transaksyon ay ginawa nang wala ang kanyang pahintulot. Ibinigay niya ang reference number ng ulat sa pulisya na nakuha niya mula kay Vanessa at ang screenshot ng bank advisory tungkol sa fraudulent transaction. As the legal owner of the funds, I am formally requesting the immediate cancellation of this reservation and a full refund of the amount to my original account. Any further accommodation provided to the guests under this booking will be considered part of a financial dispute that is now under international legal scrutiny. Pagtatapos niya, pinindot niya ang send button. Isang matalim na tunog ng pagbuga ng hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Alam niyang sa sandaling mabasa iyon ng mga taga-London, magsisimula na ang kaguluhan para sa pamilya ni Paul. Sa Europa, ang mga issue ng panloloko sa bangko at identity theft ay sineseryoso at hindi pinalalampas. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Muli ang pangalan ni Paul ang lumitaw. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinatay ang tawag. Sinagot niya ito at nanatiling tahimik, hinihintay ang unang salita mula sa kanyang asawa. Michelle Hon, nasaan ka ba? Ang boses ni Paul ay hindi na galit gaya ng kanina. Ngayon ito ay malambing puno ng mapanlinlang na pag-aalala. Umuwi ka na, please. Nag-alala ako ng husto nang hindi kita madatnan sa bahay. Pasensya ka na sa nangyari kanina. Alam mo naman na mabilis lang uminit ang ulo ko kapag pagod ako. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa balat ni Michelle.
Ang ganitong uri ng gaslighting ay hindi na bago sa kanya. Palaging sinasaktan siya ni Paul sa salita at ngayon sa pisikal para lamang bumalik pagkatapos ng ilang oras at magkunwaring biktima rin siya ng sarili niyang emosyon. "Nasa ligtas akong lugar, Paul," sagot niya. "Ang boses ay walang anumang emosyon. At huwag mong subukang gamitin ang tamis ng dila mo sa akin. Hindi na iyan tatalab." "Ano ba ang gusto mong gawin ko?" Bumuntong hininga si Paul, tila ba siya ang mas pasensyoso sa kanilang dalawa. "Sinabi ko na kay nanay na tumawag sa iyo at humingi ng dispensa. Gusto mo bang pauwiin ko sila agad? Mawawala ng saysay ang ginastos natin kung puputulin natin ang biyahe nila. Isipin mo ang mga bata, si Enzo at Leah, gustong-gusto nilang makakita ng London Eye." "Ang pera ko ang iniisip ko, Paul. Ang perang ninakaw ninyo, pagtatama ni Michelle. At tungkol sa mga bata, kung talagang mahal mo sila, hindi mo sila tuturuang mamuhay sa nakaw na yaman." "Nakaw? Bakit ba?" Ang pait mo, muling bumalik ang talim sa boses ni Paul nang makitang hindi gumagana ang kanyang paawa effect. "Huwag mong kalimutan na kung hindi dahil sa pamilya ko, baka hanggang ngayon ay nag-iisa ka pa rin sa buhay. Wala kang mga magulang, Michelle. Kami na lang ang meron ka. Ganyan ba ang bayad mo sa pagkupkup namin sa iyo?" Napapikit si Michelle sa sakit na mga salitang iyon. Alam ni Paul kung saan siya pinakamahina ang kanyang pagiging ulila. Ginamit ito ng asawa upang iparamdam na palagi siyang may utang na loob na dapat siyang magpasalamat sa bawat pang-aapi dahil pamilya sila. "Maling-mali ka, Paul," bulong ni Michelle, habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin ng hotel. Ang pasa sa kanyang pisngi ay kulay ube na isang permanenteng marka ng katotohanan. "Dahil simula ngayong gabi, mas pipiliin ko pang mag-isa kaysa makasama ang mga gaya ninyo. At tungkol sa pamilya mo sa London, sana ay nakapag-impake na sila. Dahil anumang oras mula ngayon ang malamig na kalsada ng London ang magiging silid-tulugan nila." "Anong ibig mong sabihing, Michelle? Sigaw ni Paul, ngunit tuluyan ng pinatay ni Michelle ang tawag at iniblock ang numero nito. Ilang minuto ang lumipas, isang abiso ang pumasok sa kanyang email. Ito ay mula sa The Langham, London. Binasa niya ito ng mabilis. "Dear Miss Michelle, thank you for bringing this urgent matter to our attention. Our security and finance teams are currently verifying the details provided. As a precautionary measure, the reservation for Miss Lourdes and party has been put on hold. If the fraudulent nature of the transaction is confirmed within the next 2 hours, the booking will be officially cancelled and the guests will be asked to settle the balance using a valid payment method or vacate the premises immediately." Isang kakaibang pakiramdam ng tagumpay ang humalo sa lungkot ni Michelle. Na-visualize niya ang eksena si Lourdes na nakasuot ng kanyang mamahaling coat, si Christine na abala sa pag-aayos ng buhok at ang mga bata na naglalaro sa loob ng suite. At pagkatapos ang katok sa pinto mula sa hotel management na magpapabagsak sa kanilang mundong gawa sa buhangin. Muling binuksan ni Michelle ang Facebook at tiningnan ang story ni Christine. May bagong post ito, isang video ng kanilang masaganang hapunan sa isang Michelin star restaurant. "Dinner at London. So blessed to have a generous family. Loving every bit of this trip," caption ni Christine habang ipinapakita ang isang plato ng steak na nagkakahalaga marahil ng sahod ng isang ordinaryong manggagawa sa loob ng isang linggo. "Tikman ninyong mabuti ang bawat subo," bulong ni Michelle sa screen, "dahil iyan na ang huling masarap na hapunan na makakain ninyo gamit ang pera ko." Sa kabila ng tensyon, naramdaman ni Michelle ang matinding pagod. Humiga siya sa kama, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling aktibo. Inisip niya kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao sa kanilang barangay kapag nalaman ang balita.
Si Lourdes ay kilala bilang isang mapagmataas na babae na laging nagmamayabang tungkol sa swerte ng kanyang anak na si Paul sa pagpili ng asawa. Ngayon, ang swerteng iyon ang magiging mitsa ng kanyang kahihiyan. Habang unti-unting dinadalaw ng antok, isang huling mensahe ang pumasok sa kanyang personal na messenger mula sa isang hindi kilalang account. Walang profile picture ang sender, ngunit ang mensahe ay naging sanhi ng muling pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Michelle, alam ko ang ginagawa mo sa London, pero may mas malaki ka pang dapat malaman tungkol sa mga utang ni Paul at sa totoong pinupuntahan ng sahod niya buwan-buwan. Kung gusto mong malaman ang lahat, magkita tayo bukas. Napatitig si Michelle sa screen. Tila ba ang balon ng mga sikreto ni Paul ay wala ng katapusan, ngunit sa halip na matakot, mas lalong tumindi ang kanyang determinasyon. Handa siyang harapin ang anumang dumi na lalabas. Ang presyo ng pagiging mabuti ay madalas na binabayaran ng sariling katahimikan. Sa loob ng maraming taon naniwala si Michelle na ang pagtitiis ay tanda ng katatagan at ang pagpapakumbaba ay bahagi ng pagmamahal. Ngunit sa gabing ito natutunan niya ang isang mapait na aral, ang tiwalang ibinibigay sa maling tao ay hindi nagbubunga ng pasasalamat kundi ng mas matinding pagsasamantala. Minsan kailangan mo munang masunog ang lahat ng tulay upang makita kung sino ang handang lumangoy patungo sa iyo at kung sino ang sadyang naghihintay lamang na malunod ka. 4:00 ng madaling araw sa Maynila nang magising si Michelle hindi dahil sa ingay kundi dahil sa sunod-sunod na pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng side table. Ang madilim na silid ng hotel ay muling naliwanagan ng kislap ng screen. Pagtingin niya, mayroon siyang 70 hindi nasagot na tawag mula kay Paul at 100 mensahe sa messenger mula sa isang group chat ng pamilya na matagal na niyang inimute. Dahan-dahan siyang umupo at sumandal sa headboard ng kama. Sa kabila ng antok, naramdaman niya ang isang kakaibang sigla sa kanyang sistema. Binuksan niya ang kanyang email at doon ay tumambad ang kumpirmasyon mula sa The Langham, London. Ang reservation ay opisyal ng kinansela matapos mabigo ang mga panauhi na magbigay ng panibagong paraan ng pagbabayad ng harapin sila ng hotel security. Sa kabilang panig ng mundo sa gitna ng marangyang lobby ng hotel sa London, isang eksena ng matinding kahihiyan ang nagaganap na hindi nakikita ni Michelle, ngunit malinaw na nailalarawan ng kanyang imahinasyon. Ayon sa mga mensaheng ipinadala ni Christine sa group chat, pinaligiran sila ng 3 security officers habang kumakain sila ng panghimagas pagkatapos ng kanilang marangyang hapunan. Sa harap ng iba pang mga dayuhang turista, malamig silang sinabihan na kailangan nilang lisanin ang kanilang suite sa loob ng 30 minuto. Si Lourdes, ayon sa kwento ni Christine, ay nagtatangkang makipagtalo sa mga staff, iwinawagayway ang kanyang mga kamay at sumisigaw sa wikang Tagalog na hinaluan ng barok na Ingles, iginigiit na sila ay VIP guests at ang kanilang anak ay isang mayamang negosyante sa Pilipinas. Ngunit sa London, ang reputasyon ni Paul ay walang halaga. Ang katotohanang ang kanilang pondo ay nanggaling sa isang fraudulent transaction, ang tanging wikang naiintindihan ng pamunuan ng hotel. Binuksan ni Michelle ang Facebook at nakita ang pinakahuling post ni Christine. Wala na ang mga nakangiting emoji at mga hashtag na blessed. Sa halip, ang larawang nakapost ay malabo kuha sa loob ng isang madilim na sasakyan. Ang caption ay puno ng puot. Walang puso ang hotel na ito. Pinalayas kami sa gitna ng gabi, kasama ang mga bata. Michelle, hayop ka. Pagbayaran mo ang pagpapahiya mo sa biyenan mo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Michelle. Ipinatong niya ang telepono sa kanyang kandungan at tumingin sa labas ng bintana kung saan nagsisimula ng magkulay asul ang langit ng Maynila.
Naalala niya ang bawat pagkakataong ipinamukha sa kanya ni na Lourdes at Christine na siya ay isang outsider na ang tanging silbi niya ay ang magbigay ng pera at manahimik sa isang sulok. Muling tumunog ang telepono. Sa pagkakataong ito, sinagot niya ang tawag ni Paul. Michelle, sa wakas, ang boses ni Paul ay gumaralgal, tila ba naiiyak na sa desperasyon. Anong ginawa mo? Bakit pinalaya sila nanay sa hotel? Alam mo bang nasa kalsada sila ngayon sa London? Napakalamig doon. Michelle, ang mga bata si Enzo at Leah, nanginginig na sa ginaw. Narinig mo ba ang sarili mo, Paul, mahinahon? Ngunit matalim na tugon ni Michelle. Nasa kalsada sila dahil nagnakaw kayo. Ang ginaw na nararamdaman nila ngayon ay wala pang kalahati ng lamig na naramdaman ko nang matuklasan kong ninakawan ako ng taong pinakapinagkatiwalaan ko. Pera lang iyon. Maaari nating bayaran iyon. Sigaw ni Paul sa kabilang linya. Naririnig ni Michelle ang paghampas ni Paul sa kung anong matigas na bagay marahil ay sa mesa sa kanilang kondo. Pero ang buhay ni nanay ang kaligtasan nila. Michelle, nagmamakaawa ako. Gamitin mo ang kabilang card mo. Mag-book ka ng kahit anong hotel doon kahit na pinakamura lang basta may masilungan sila. Hindi nila alam kung paano mag-commute doon sa gabi. May pera si Christine, di ba? Bakit hindi niya gamitin ang sarili niyang ipon? Tanong ni Michelle. Alam mo namang inubos na niya ang pera niya sa shopping kaninang umaga, sabi ni Paul. At si nanay, wala siyang dalang cash na sapat. Please, Michelle, kahit para sa mga bata na lang. Huwag mong gamitin ang mga bata para konsensyahin ako, Paul. Kayo ang nagdala sa kanila sa sitwasyong iyan, sabi ni Michelle habang tinitingnan ang kanyang mga kuko. Kung gusto ninyong mag-Europe, dapat ay pinaghandaan ninyo ang gastos. Hindi iyong aasa kayo sa perang hindi sa inyo. Sa ngayon, ang tanging maitutulong ko sa kanila ay ang payuhan silang pumunta sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Doon tiyak na may masisilungan sila, bagaman baka may mga rehas. Napakasama mo, galit na sigaw ni Paul. Pag may nangyaring masama sa pamilya ko, titiyakin kong mabubulok ka sa kulungan. Subukan mo, Paul! At huwag mong kalimutan na hawak ko ang video kung saan ibinibigay mo ang password ko sa nanay mo. Kasabwat ka, Paul! At sa batas ang kasabwat ay kasing sala rin ng nagnakaw banta ni Michelle bago niya tuluyang pinatayan ng tawag ang asawa. Ilang sandali pa nakatanggap si Michelle ng isang video mula kay Vanessa na nakuha nito sa isang Filipino community group sa London. Ang video ay kuha sa loob ng Heathrow Airport. Makikita roon sina Lourdes at Christine na nakaupo sa ibabaw ng kanilang mga maleta sa gitna ng mataong terminal. Ang mga bata ay natutulog sa sahig na kabalot sa kanilang mga mamahaling coat na tila mga basahan. Si Lourdes ay tila nawala ng lakas, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod at hiya. Si Christine naman ay abala sa pakikipag-usap sa isang airport staff. Tila nagmamakaawa, ngunit ang staff ay patuloy lamang sa pag-iling. Ang makitang nagdurusa ang mga taong umapi sa kanya ay dapat sanang magdulot ng katuwaan kay Michelle, ngunit ang nararamdaman niya ay isang malalim na kawalan ng laman. Naisip niya ang lahat ng taon na sinikap niyang maging mabuting asawa at manugang. Nagtiis siya sa mga parinig, sa mga pangungutya sa kanyang pagkatao, at sa unti-unting pag-ubos sa kanyang sariling pagkakakilanlan para lamang matanggap ng pamilyang ito. Tumayo si Michelle at lumapit sa bintana. Ang araw ay sikat na nagbibigay ng liwanag sa magulong lungsod ng Maynila. Sa sandaling iyon napagtanto niya na ang kalbaryo ng pamilya ni Paul sa London ay simula pa lamang. Hindi lamang pera ang kukunin niya pabalik. Kukunin niya ang lahat ng pagkakataong ninakaw nila sa kanya upang maging masaya. Muli niyang binuksan ang kanyang laptop. May isang bagong email mula sa travel agency. Sinusubukan nilang makipag-ayos.
Sinasabi nilang handa silang ibalik ang kalahati ng halaga kung hindi na itutuloy ni Michelle ang kaso. Kalahati bulong ni Michelle sa sarili. Gusto ko ang kabuuan, kasama ang interes ng bawat luhang ibinuhos ko. Nag-type siya ng maikling tugon. Wala nang negosasyon. Magkita tayo sa korte. Pagkatapos noon, dinalaw siya ng isang kakaibang katahimikan. Ang kanyang puso na kanina ay mabilis ang tibok ay kumalma na. Alam niya na ang susunod na mga araw ay magiging mas magulo. Lalabas ang mga kwento, kakalat ang mga tsismis at tiyak na susugod ang pamilya ni Paul sa kanya. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot. Sa kalsada ng London sa gitna ng lamig at kahihiyan natutunan ni Lourdes at Christine ang tunay na halaga ng family first na laging nilang ipinagmamalaki. Na kapag ang pundasyon ng pamilya ay itinayo sa nakaw na yaman at kasinungalingan, madali itong guguho sa unang hampas ng katotohanan. Habang inihahanda ni Michelle ang kanyang sarili para pumasok sa trabaho, naramdaman niya ang isang bigat sa kanyang tiyan, isang kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Inisip niya na baka stress lamang ito o dahil sa hindi pagkain ng hapunan kagabi. Hindi niya alam na sa gitna ng lahat ng gulo at paghihiganti, may isang panibagong buhay na nagsisimulang mabuo sa loob niya, isang buhay na magpapabago sa lahat ng kanyang mga plano. Ngunit sa ngayon, ang tanging nasa isip niya ay ang matinding puot na kailangang ilabas. Ang Michelle na laging nagpaparaya ay tuluyan ng pumanaw sa gabing ito. At ang Michelle na natitira ay hindi titigil hanggang hindi niya nakikitang lumuluhod sa harap niya ang lahat ng nagtangkang sumira sa kanya. Pumasok si Michelle sa kanilang opisina sa Makati nang may lalong nagniningning na awtoridad. Nakasuot siya ng isang formal na itim na blazer na tila nagsisilbing baluti laban sa mga mapanuring mata ng mga tao. Ang kanyang mga hakbang bagaman marahan ay nagpapakita ng isang determinasyong hindi matitinag. Sa bawat pagdaan niya sa pasilyo, nararamdaman niya ang mga bulungan at ang mga sulyap na puno ng kuryosidad mula sa kanyang mga katrabaho. Hindi nagtagal, lumapit ang kanyang personal na asistenteng si May. Ang mukha nito ay bakas ng pag-aalinlangan habang hawak ang isang tablet. Ma'am Michelle, pasensya na po pero mukhang naging usap-usapan na po sa social media ang tungkol sa nangyari sa London, mahinang sabi ni May. May mga kumuha po ng video sa airport at nag-viral na po ito sa mga Filipino community groups. Marami na rin pong nagtatanong sa Facebook page ng kumpanya natin dahil nakatagpo ang pangalan ninyo sa mga posts ni Miss Christine. Kinuha ni Michelle ang tablet at tiningnan ang mga komento. Ang video ni Lourdes na nagsisigaw sa Heathrow Airport ay mayroon ng libo-libong shares. Ang mga tao na dati ay humahanga sa karangyaan ng pamilya ni Paul ay ngayon ay nagpapakita ng matinding pangungutya. Nakakahiya magnanakaw na biyenan pinalayas sa hotel ang basa ni Michelle sa isang komento. Kawawa naman ang mga bata na damay sa kasakiman ng mga matatanda, sabi ng isa pa. Isang matinding bugso ng emosyon ang dumaan sa dibdib ni Michelle. Hindi niya ginusto ang ganitong uri ng publisidad ngunit napagtanto niya na ito ang natural na bunga ng mga maling desisyon ni Lourdes. Sa kulturang Pilipino ang hiya o kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na parusa. At ngayon ang pamilyang laging nagmamayabang tungkol sa kanilang dangal ay nalulunod sa sarili nilang putik. Nang bumalik siya sa kanyang sariling opisina, muling tumunog ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi si Paul ang tumatawag. Ang pangalang nakasulat sa screen ay si Ricardo, ang kanyang biyenteng lalaki na bihirang magsalita at laging nasa anino lamang ni Lourdes. Huminga ng malalim si Michelle at sinagot ang tawag. Michelle anak, ang mahinang boses ni Ricardo ang narinig niya.
Baka sa tono nito ang matinding pagod at lungkot. Nabalitaan ko ang lahat. Nandito ako ngayon sa bahay ni na Christine tinitingnan ang mga bata sa video. Michelle, nagmamakaawa ako sa iyo. Tapusin na natin ito. Ang pamilya natin ay nagkakawatak-watak na. Tatay Ricardo, malambing ngunit pinal ang boses ni Michelle. Iginagalang ko po kayo. Ngunit alam ninyo kung anong ginawa ni Nanay Lourdes. Alam ninyo kung gaano ako nagtiis sa loob ng 5 taon. Hinayaan ninyo siyang tratuhin ako, na parang basahan. At ngayon, nakinuha na niya ang lahat sa akin. Inaasahan ninyong ako pa ang magpapakumbaba. Hindi ko naman sinasabing tama ang ginawa niya buntong hininga ng matanda. Pero isipin mo ang pangalan natin sa barangay. Hindi na kami makalabas ng bahay dahil sa mga parinig ng mga kapitbahay. Ang mga kaibigan ko, sa sabungan pinagtatawanan ako. Michelle, ang utang na loob mo sa amin. Tatay, hihinto na po ako sa utang na loob na iyan, putol ni Michelle. Ang utang na loob ay ibinibigay sa mga taong nagmamahal, hindi sa mga taong nanamantala. Ang pera ko ay pinaghirapan ko. Kung gusto ninyong matapos ang kahihiyang ito, sabihan ninyo si Paul na ibalik ang lahat ng sentimong kinuha nila. At sabihan ninyo si Nanay Lourdes na maghanda sa kanyang pag-uwi. Dahil hindi sa bahay ang tuloy niya kundi sa presinto. Narinig ni Michelle ang isang malakas na buntong hininga sa kabilang linya bago naputol ang tawag. Alam niyang nasaktan niya ang matanda ngunit kailangan niyang magtakda ng hangganan. Ilang minuto ang lumipas, pumasok si Vanessa sa kanyang opisina nang walang katok, dala ang isang makapal na asul na folder. Michelle, may magandang balita ako simula ng abogado. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Nakuha na natin ang opisyal na ulat mula sa anti-fraud unit ng bangko. Kinumpirma nila na may anomalya sa paglilipat ng pondo dahil ang IP address na ginamit ay hindi tumutugma sa iyong karaniwang lokasyon at may mga pagtatangkaring i-reset ang iyong online password mula sa telepono ni Paul. Ibig sabihin, mas matibay na ang kaso natin, tanong ni Michelle. Higit pa sa matibay, sagot ni Vanessa habang inilalapag ang mga dokumento sa mesa. Bukod sa qualified theft, maaari rin nating isama ang estafa at falsification of documents. At dahil may ebidensya tayo ng pisikal na pananakit, mas mabilis nating mapapalabas ang protection order. Hindi na makakalapit sa iyo si Paul sa loob ng 300 metro. Naramdaman ni Michelle ang isang malaking pasanin na tila binuhat mula sa kanyang mga balikat. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, nananatili ang kaba sa kanyang dibdib tungkol sa kanyang kalusugan. Sa nagdaang mga araw, palagi siyang nakakaramdam ng pagkahilo at pag-uduwal tuwing umaga. Vanessa, kailangan ko ring pumunta sa doktor mamaya, bulong ni Michelle. Bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? Dahil ba sa stress? Nag-aalalang tanong ng kaibigan. Hindi ko alam. Pero kailangan kong makasiguro, sagot ni Michelle habang hinihaplos ang kanyang tiyan. Isang bahagi ng kanyang isipan ang natatakot habang ang isa naman ay tila nakakaramdam ng isang bagong uri ng pag-asa. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpasya si Michelle na bisitahin ang kanilang lumang bahay sa barangay upang kunin ang ilan pang mahahalagang gamit bago tuluyang maghain ng annulment. Alam niyang delikado ito ngunit kailangan niyang harapin ang katotohanan sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pagdating niya sa kalsada ng kanilang komunidad, agad siyang nakaramdam ng tensyon. Ang mga kapitbahay na dati ay bumabati sa kanya nang may ngiti ay ngayon ay nagkumpul-kumpulan at nagbubulungan habang siya ay dumadaan. Nakita niya si Aling Rosa, ang pinakatsismosa sa kanilang lugar, na may hawak na telepono at tila may ipinapakitang video sa iba pang mga ginang. Hayan na ang biktima, narinig niyang bulong ng isa. Matapang pala iyang si Michelle. No,
Akalain mong ipapakulong ang sariling biyenan, sabi naman ng isa pa. Hindi lumingon si Michelle. Dumiretso siya sa kanilang gate. Ngunit bago pa man niya maisok ang susi, bumukas ang pinto at lumabas si Paul. Ang hitsura nito ay kalunos-lunos. Gulo-gulo ang buhok, may mga itim na bilog sa ilalim ng mga mata at amoy alak kahit tanghaling tapat. Nandito ka ring, wika ni Paul. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Masaya ka na ba? Ang buong barangay pinag-uusapan tayo. Ang tatay, hindi na makapunta sa palengke dahil sa hiya. Ang nanay, kasalukuyang nakadetin sa London Airport dahil sa mga reklamo mo. Michelle, anong klaseng halimaw ka ba? Ang halimaw ay ang taong nananakit at nagnanakaw sa sarili niyang asawa, Paul. Mahinahong sagot ni Michelle habang pilit na kinakalma ang kanyang nanginginig na mga kamay. Hindi ako ang sumira sa pamilyang ito. Kayo ang gumawa niyan sa sarili ninyo. Nandito lang ako para kunin ang mga huling gamit ko. Wala kang kukuha rito, sigaw ni Paul habang humaharang sa pinto. Ang bahay na ito ay sa pamilya ko at ang lahat ng nasa loob nito ay hindi mo na pag-aari. Paul, ang kondo na ito ay nakapangalan sa akin. Bago pa tayo magpakasal, binayaran ko ang down payment nito gamit ang sarili kong ipon, paalala ni Michelle. Kaya, sa teknikal na aspeto, ikaw ang walang karapatan dito. Mayroon akong protection order, Paul. Sa loob ng ilang minuto darating ang mga pulis para paalisin ka rito kung hindi ka kusang lalabas. Ang mukha ni Paul ay nagbago mula sa galit patungo sa takot. Alam niyang seryoso si Michelle. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa dulo ng kalsada. Ang mga kapitbahay ay lalong nagkumpulan abala sa pagkuha ng mga video at litrato. Magbabayad ka, Michelle, banta ni Paul, habang mabilis na pumasok sa loob upang kumuha ng ilang gamit bago dumating ang mga awtoridad. Hinding-hindi kita mapapatawad. Pinanood ni Michelle ang pagdating ng mga pulis. Ang kahihiyang kinatatakutan ni Ricardo at Lourdes ay tuluyan ng naging isang pampublikong tontonin. Habang pinapaliwanagan niya ang mga pulis tungkol sa protection order, naramdaman ni Michelle ang isang matinding pag-ikot ng paligid. Napahawak siya sa braso ng isang opisyal upang hindi mabuwal. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" tanong ng pulis. Tumango si Michelle, bagaman ang lahat ay tila lumalabo. Sa gitna ng kaguluhan sa harap ng kanyang wasak na tahanan at ng mapanghusgang lipunan, isa lamang ang tanging malinaw sa kanya. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa pera o paghihiganti. Ito ay tungkol sa kanyang kaligtasan at sa kinabukasang hindi niya inasahang darating ng ganito kaaga. Habang isinasakay si Paul sa sasakyan ng pulis, dahil sa paglabag sa formal na abiso at sa naunang reklamo ng pananakit, tumingin si Michelle sa langit. Ang gabi ay muling darating, ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya muling matutulog nang may takot sa kanyang puso. Ang iskandalo sa barangay ay magiging simula ng kanyang muling pagsilang mula sa mga abo ng isang mapang-aping kahapon. Ang umaga sa sentro ng Makati ay laging puno ng ingay ng mga sasakyan at nagmamadaling mga empleyado, ngunit sa loob ng opisina ni Michelle, ang hangin ay tila nagiging mas mabigat sa bawat minutong lumilipas. Alam niyang dumating na sila. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Vanessa na nakalapag na ang flight mula sa London kaninang madaling araw. Hindi na siya nagulat nang makatanggap siya ng tawag mula sa lobby ng gusali. "Ma'am Michelle, mayroon pong mga taong nagpipilit na umakyat sa inyong floor. Sinasabi po nilang pamilya ninyo sila at mayroon kayong atraso sa kanila." Ang boses ng receptionist ay puno ng kaba at pag-aalinlangan. "Hayaan mo silang umakyat," tugon ni Michelle nang may malamig na katiyakan. "Dalhin mo sila sa conference room A. Huwag mo silang hahayaang gumala sa working area."
Inayos ni Michelle ang kanyang buhok sa harap ng salamin. Ang pasa sa kanyang pisngi ay tinakpan niya ng makapal na concealer, ngunit ang sakit sa kanyang loob ay hindi kayang itago ng anumang kolorete. Kinuha niya ang kanyang laptop at isang USB drive. Ito na ang sandaling tatapos sa lahat ng pagpapanggap. Pagbukas niya ng pinto ng conference room, sinalubong siya ng isang matinding bulyaw. Si Lourdes na mukhang haggard mula sa mahabang biyahe at nakasuot pa rin ng kanyang mamahaling coat na tila naging simbolo ng kanyang kasalanan, ay agad na tumayo at itinuro siya. Kasama nito si Christine na namumula ang mga mata sa galit at dalawa pang kamag-anak na nagsisilbing backup sa kanilang planong pag-atake. Walang hiya ka, Michelle, ang tinig ni Lourdes. Ay pumiyok sa tindi ng galit, ang kanyang mga ugat sa leeg ay bumabakat na parang mga linta. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo, ipapahiya mo kami sa ibang bansa. Ipakukulong mo ang asawa mo. Anong klaseng demonyo ang pumasok sa katawan mo? Hindi kumibo si Michelle. Nanatili siyang nakatayo sa dulo ng mahabang mesa, pinagmamasdan ang kanyang biyenan na tila isang estranghero. Ma'am, nasa opisina po tayo, mahinahong paalala ni Michelle, ngunit ang bawat salita niya ay parang hampas ng latigo. Kung gusto ninyong mag-iskandalo, gawin ninyo sa labas. Pero kung gusto ninyong pag-usapan kung paano ninyo ninakaw ang 1,500,000 piso ko, maupo kayo. Ninakaw, hiningi namin iyon kay Paul, sigaw ni Christine. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa salaming dingding ng silid. Asawa mo siya, kaya pera mo rin ang pera niya. At dahil kapatid niya ako, may karapatan ako sa anumang meron siya. Ikaw ang nagnakaw sa amin. Nagnakaw ka ng pagkakataon na maging masaya ang pamilya namin sa Europe. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Michelle. Ipinasok niya ang USB drive sa port ng projector. Gusto ninyong pag-usapan ang kasiyahan sa Europe? Tingnan natin kung gaano kayo kasaya rito. Biglang bumukas ang malaking screen sa dingding. Tumambad ang malinaw na video mula sa Heathrow Airport. Nakita ng lahat ang eksena kung saan si Lourdes ay nagsisigaw sa gitna ng terminal, tinatawag na basura ang mga staff ng hotel at ipinagsisigawan na ang pera ng kanyang manugang ay sa kanya rin. Ang bawat mura, bawat pandidiri sa kanyang mukha at ang kawalan ng dignidad ay kitang-kita sa bawat anggulo. Natahimik ang buong silid. Maging ang mga kamag-anak na kasama nila ay tila napaatras sa tindi ng kahihiyang nakikita nila sa screen. Ito ang mukhang ipinakita ninyo sa buong mundo, sabi ni Michelle habang pinapatay ang video. At dahil sa ginawa ninyong ito, ang kumpanya ko ay nakatanggap ng mga katanungan mula sa ating mga international partners dahil nakatag ang pangalan ko sa mga gulo ninyo. Sinira ninyo ang reputasyon ko, ang pera ko, at ang tiwala ko. Puro ka na lang pera. Mabilis na lumapit si Christine kay Michelle. Ang kanyang mukha ay halos ilang pulgada na lamang ang layo. Dahil sa'yo, natutulog si Kuya Paul sa presinto ngayon. Dahil sa'yo, hindi kami makalabas ng bahay dahil pinagtatawanan kami ng mga kapitbahay. Napakasama mo, Michelle. Sana ay hindi ka na lang nakilala ng kapatid ko. Iniaangat ni Christine ang kanyang kamay, akmang sasampalin si Michelle sa harap ng lahat. Ngunit bago pa dumapo ang palad nito, mabilis na nasalo ni Michelle ang kanyang pulsuhan. Sa isang mabilis at marahas na galaw, binitawan ni Michelle ang kamay ni Christine at binuweltahan ito ng isang napakalakas na sampal. Isang matunog na impact ang umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Ang ulo ni Christine ay bahagyang tumagilid sa tindi ng puwersa at ang kanyang pisngi ay agad na nagkulay pulang-pula. Napaatras ang hipag ni Michelle, hawak ang kanyang mukha, habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Huwag mo na akong susubukang saktan muli. Ang boses ni Michelle ay gumaralgal sa tindi ng pinipigil na emosyon. Ang sampal na iyan
ay para sa lahat ng mga taon na itinuring ninyo akong ATM, para sa bawat pagkakataong minaliit ninyo ako sa harap ng sarili kong asawa, at para sa 1,500,000 piso na itinuring ninyong parang barya lang. Michelle, sigaw ni Lourdes, akmang susugod din, ngunit napatigil nang bumukas ang pinto at pumasok ang 2 armadong guards ng gusali kasama si Vanessa. Tama na ito, sabi ni Vanessa. Ang kanyang mukha ay seryoso habang may hawak na mga legal na dokumento. Mrs. Lourdes, Miss Christine, mayroon kaming temporary protection order laban sa inyo. Kasalukuyan na ring pinoproseso ang kasong qualified theft at estafa. Kung hindi kayo kusang lalabas ng gusaling ito, mapipilitan kaming itawag ito sa pulisya ng Makati upang kayo ay arestuhin sa harap ng maraming tao. Tumingin si Lourdes sa paligid. Nakita niya ang mga empleyado sa labas ng conference room na nakadikit ang mga mukha sa salamin, pinapanood ang kanilang pagbagsak. Ang pagmamataas na dala-dala niya mula pa sa London ay tuluyang gumuho. Magbabayad ka, Michelle, bulong ni Lourdes, ngunit wala na itong talas. Ang kanyang boses ay puno na lamang ng desperasyon. Wala kang utang na loob. Ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, hindi ng pagnanakaw. Nanay, huling hirit ni Michelle habang pinapanood silang ilabas ng mga guard mula sa opisina. Nang tuluyan na silang mawala sa paningin, nanghina ang mga tuhod ni Michelle. Napaupo siya sa swivel chair. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa pagsampal kay Christine. Hindi siya masaya. Walang katuwaan sa kanyang puso, kundi isang malalim na pagkapagod. Huminga siya ng malalim, na ramdaman ang muling pag-ikot ng kanyang sikmura, isang paalala ng buhay na nasa loob niya. Isang buhay na kailangan niyang protektahan mula sa kamandag ng pamilyang kakalabas lang ng pinto. Sa dulo ng bawat hidwaan, laging lumalabas ang hubad na katotohanan ng pagkatao. May mga taong handang sunugin ang buong kagubatan para lamang sa isang pirasong ginto, hindi namamalayan na sila rin ay matutupok sa apoy na kanilang sinimulan. Ang trahedya ng pamilyang pinagbuklod ng interes at hindi ng pagmamahal ay ang katotohanang kapag nawala na ang pakinabang, ang tanging natitira ay ang matalim na kuko ng panunumbat. Ang pera ay isang malupit na Panginoon. Kaya nitong gawing magnanakaw ang isang ina at gawing banyaga ang isang kapatid. Sa mundong ito, ang pinakamahal na bagay na maaari mong mawala ay hindi ang iyong yaman sa bangko, kundi ang iyong kaluluwa sa gitna ng kasakiman. Matapos ang marahas at puno ng tensyong komprontasyon sa conference room, nanatiling nakatitig si Michelle sa kawalan. Ang lamig ng air conditioning sa opisina ay tila hindi kayang palamigin ang nag-aapoy niyang pakiramdam. Bagaman nagtagumpay siyang itaboy ang kanyang mga mapagsamantalang biyenan at hipag, may isang mabigat na pakiramdam sa kanyang sikmura na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito ang pait ng galit. Ito ay isang pisikal na pag-ikot at paghapdi na nagpilit sa kanya na tumakbo patungo sa banyo ng opisina. Sa loob ng cubicle, habang nakahawak sa malamig na pader, inilabas niya ang lahat ng kanyang kinain sa almusal. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Sa sandaling iyon, ang hinalang ilang araw na niyang isinasantabi ay hindi na niya maaaring balewalain. Ma'am Michelle, okay lang po ba kayo? Ang nag-aalalang boses ni May mula sa labas ng pinto? Ayos lang ako, May. Pagod lang, ito, tugon ni Michelle habang naghihilamos sa lababo. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang concealer ay bahagyang nabura, inilalantad ang bahagi ng pasa na iniwan ni Paul. Ngunit hindi ang pasa ang kumuha ng kanyang atensyon, kundi ang kakaibang ningning sa kanyang mga mata sa kabila ng pagod. Agad siyang nagtungo sa isang pribadong klinika sa loob ng Makati Medical Center. Ang amoy ng antiseptic at ang tahimik na paglalakad ng mga nurse ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan.
Pagkatapos ng ilang serye ng pagsusuri, pinatawag siya ng kanyang doktor sa loob ng opisina nito. "Congratulations, Michelle. You are 6 weeks pregnant," wika ng doktor nang may banayad ng ngiti. Tila tumigil ang mundo ni Michelle. Ang salitang pregnant ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang malakas na kampana na nagbababala ng bagong simula at bagong panganib. Hawak ang maliit na piraso ng ultrasound paper, naramdaman niya ang init ng mga luha na hindi niya nailabas kanina sa harap ni Lourdes. "May problema ba?" tanong ng doktor nang mapansing hindi nakaimik ang pasyente. "Wala po, Dok. Maraming salamat," mahinang sagot ni Michelle. Lumabas siya ng klinika na tila lumulutang. Sa gitna ng digmaan niya laban sa pamilya ni Paul, may isang inosenteng buhay na sumibol, isang buhay na magiging bahagi ng pamilyang kasalukuyan niyang idinedemanda. Bago siya makabalik sa kanyang hotel, nakatanggap siya ng isang mensahe mula sa isang numerong hindi niya kilala. "Michelle, kailangan nating mag-usap. Tungkol ito sa mga sikretong itinago ni Paul sa iyo. Sa loob ng 5 taon, magkita tayo sa isang cafe sa labas ng Makati." Ang nagpadala ng mensahe ay walang iba kundi si Michael, ang asawa ni Christine. Si Michael ay palaging tahimik at tila sumusunod lamang sa bawat nais ng kanyang asawa, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses sa mensahe ay puno ng pagmamadali. Pagdating sa tagpuan, nakita ni Michelle si Michael na nakaupo sa isang madilim na sulok, nakasuot ng sombrero at tila iniiwasang makita ng sinuman. Nang maupo si Michelle, agad na inilatag ni Michael ang isang luma at makapal na notebook sa mesa. "Ano ito, Michael?" tanong ni Michelle. Iyan ang listahan ng lahat ng perang hiningi ni Christine kay Paul mula pa noong ikasal kayo, bulong ni Michael. Ang kanyang mga mata ay bakas ng matinding hiya. "Akala ko noon, ang pera ay galing sa sariling ipon ni Paul o sa mga bonus niya. Pero nalaman ko kamakailan na halos lahat ng iyan ay galing sa mga joint accounts ninyo o kaya naman ay sa mga commissions mo na hindi mo alam na na-withdraw na pala niya." Binuksan ni Michelle ang notebook. Nanigas siya nang makita ang mga petsa at halaga. Hindi lamang 1.5 million pesos ang kinuha sa kanya. Sa loob ng 5 taon, dahan-dahang kinakaltasan ni Paul ang kanilang kinabukasan upang pondohan ang luho ni Christine, mula sa mga bayarin sa kuryente, down payment ng sasakyan, hanggang sa mga branded na bag na ipinagyayabang ng kanyang hipag. "Bakit mo ito ibinibigay sa akin ngayon?" tanong ni Michelle, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Dahil ayoko nang maging bahagi ng ganitong uri ng pamilya, Michelle," sagot ni Michael. "Gusto ko ring makipaghiwalay kay Christine. Ang kasakiman nila ay wala ng hangganan. Ayokong lumaki ang mga anak ko na iniisip na ayos lang ang magnakaw basta pamilya ang paglalaanan. Gamitin mo iyan sa korte. Iyan ang magpapatunay na hindi ito isang pagkakamali lamang, kundi isang planadong pagsasamantala." Umalis si Michael nang hindi lumilingon. Iniwan si Michelle na may hawak na ebidensyang magpapabagsak ng tuluyan kay Paul. Bumalik siya sa kanyang hotel at nahiga sa kama, yakap ang notebook ni Michael sa isang kamay at ang ultrasound image sa kabila. Sa sandaling iyon, ang kanyang pananaw sa hustisya ay nagbago. Hindi na lamang ito tungkol sa perang nawala. Ito ay tungkol sa pagputol sa kadena ng panloloko bago pa ito makarating sa sanggol na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Ang kanyang pagmamahal kay Paul ay tuluyan ng naging abo, at sa ibabaw ng abong iyon itatayo niya ang isang pader na hinding-hindi na muling mabubuwag ng sinuman. Ang pinakamasakit na uri ng pagtataksil ay hindi ang nagaganap sa isang iglap, kundi ang unti-unting pag-ubos sa iyong pagkatao sa likod ng iyong mga ngiti. Sa bawat taon na lumipas, ang bawat sentimong kinuha ni Paul ay tila isang patak ng lason na dahan-dahang pumatay sa pundasyon ng kanilang sumpaan.
Ang tao sa gitna ng kanyang kasakiman ay madalas na nakakalimot na ang bawat utang ay may paniningil at kung minsan ang singil ay hindi lamang sa anyo ng salapi kundi sa anyo ng pagkawala ng tanging taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang tiwala ay parang isang kristal. Kapag nabasag, maaari mo itong pagtabi-tabihin muli, ngunit ang mga lamat ay mananatiling saksi sa sakit na idinulot nito. Ngayong may bagong buhay na nakasalalay ang bawat desisyon ni Michelle ay hindi na lamang para sa kanyang sarili kundi para sa isang kinabukasang malaya sa anino ng mga mapagsamantala. Ang mga pasilyo ng Hall of Justice ay nababalot ng isang malamig at tila nakakapanghinang amoy ng lumang papel at pormalidad. Sa labas ng pintuan ng mediation room, nakatayo si Michelle, ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag. Sa loob ng kanyang sinapupunan, naramdaman niya ang isang mahinang pintig, isang paalala na sa laban na ito, hindi lamang ang kanyang sarili ang kanyang ipinagtatanggol. Dumating si Paul, kasama ang kanyang abogado. Malaki ang ipinagbago ng hitsura nito. Ang dating mapagmataas na tindig ay pinalitan ng isang balisang anyo. Nang magtama ang kanilang mga mata, sinubukan ni Paul na lumapit ngunit agad na humarang si Vanessa. Mayroon tayong protection order, Mr. Roxas. Manatili ka sa tamang distansya, ang mariing babala ni Vanessa. Michelle, please, kailangan nating mag-usap. Bilang mag-asawa, ang boses ni Paul ay nanginginig, puno ng desperation. Nalaman ko ang tungkol sa akwato, sa baby. Michelle, magkakaroon na tayo ng anak. Hindi mo ba kayang patawarin ang pamilya ko para sa bata? Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Michelle. Ang pagbanggit ni Paul sa kanyang dinadala ay tila isang insulto sa kanyang pagiging ina. Ang batang ito ay walang kinalaman sa inyo, Paul. Huwag mo siyang gamitin bilang taya sa inyong mga kasalanan. Pagpasok sa loob ng silid, ang kapaligiran ay lalong naging formal. Nakaupo sa dulo ng mesa ang mediator, isang matandang babae na may seryosong mukha. Sa kabilang panig ay sina Lourdes at Christine na tila nawalan na ng lakas upang sumigaw. Ang kahihiyang inabot nila sa London at sa kanilang barangay ay tila tuluyan ng bumali sa kanilang mga pakpak. Nagsimula ang abogado ni Paul sa isang panukala. Handang ibalik ng aking kliyente ang kalahati ng halaga at humihingi sila ng paumanhin sa nangyari. Ang gusto lamang namin ay iurong ang mga kasong kriminal upang mapanatili ang katahimikan ng pamilya, lalo na't may darating na sanggol. Ngumiti ng bahagya si Michelle, ngunit walang init sa kanyang mga mata. Inilabas niya ang notebook na ibinigay ni Michael at inilapag ito sa gitna ng mesa nang may lakas na nagdulot ng isang tuyong tunog ng pagbagsak. Hindi lamang 1,000,000 at 500,000 ang pinag-uusapan natin dito, simula ni Michelle. Ang kanyang boses ay malinaw at bawat salita ay may bigat. Narito ang listahan ng lahat ng perang kinuha ni Paul mula sa akin sa loob ng 5 taon. Umabot ito sa kabuuang 3,000,000 piso. Kasama rito ang mga alahas na ibinigay sa akin ng aking mga magulang na palihim ninyong ibinenta. Nanlaki ang mga mata ni Lourdes. Tumingin siya kay Paul na ngayon ay nakayuko na at hindi makatingin sa kanyang ina. At tungkol sa katahimikan ng pamilya, pagpapatuloy ni Michelle habang binubuksan ang kanyang laptop upang ipakita ang mga screenshots ng mga lihim na bank account ni Paul na natunto ni Vanessa. Habang pinapaniwala mo ako, Paul, na kailangan nating magtipid para sa ating kinabukasan, mayroon ka palang itinatagong account para sa mga luho ni Christine. Habang ako ay nagtatrabaho, hanggang madaling araw ikaw ay abala sa pagpaplano kung paano mo pa ako lalong mapapakinabangan. Michelle, ginawa ko lang iyon dahil ayokong mag-away kayo ni nanay, sigaw ni Paul. Pilit na itinatayo ang kanyang sarili. Gusto ko lang maging maayos ang lahat.
Ang pagiging maayos ay hindi itinatayo sa pagnanakaw, Paul. Ang boses ni Michelle ay tumaas ng isang antas puno ng puot. Ang pamilyang sinasabi mo ay isang linta na sumipsip sa lahat ng meron ako. At ikaw ang nagbukas ng pinto para magawa nila iyon. Sa sandaling iyon, iniharap ni Vanessa ang huling dokumento. Dahil sa mga ebidensyang ito ng qualified theft at ang malinaw na paglabag sa VAWC law, hinihiling namin ang kabuuang pagmamay-ari ng condominium sa Makati bilang bahagi ng danyos perwisyo. Gayun din hinihiling namin ang pag-freeze sa lahat ng ari-arian ni Mr. Roxas hanggang sa mabayaran niya ang kabuuang halagang kinuha niya sa aking kliyente. Napasigaw si Christine sa gulat. Hindi maaari. Saan kami titira? Paano ang mga anak ko? Tumingin si Michelle sa kanyang hipag. Ang babaeng dati ay laging nakasuot ng mamahaling alahas, ay ngayon ay mukhang gusgusin at talunan. Tanungin mo ang sarili mo, Christine. Noong ginagastos ninyo ang pera ko sa London, naisip mo ba kung saan ako kukuha ng pambayad sa kuryente natin noong ninanakaw ninyo ang pangarap ko? Naisip mo ba ang mga anak mo? Wala nang nagawa ang kampo ni Paul. Ang bigat ng mga ebidensya, ang video mula sa London, ang notebook ni Michael, at ang mga bank records ay tila isang malaking pader na gumuho sa ibabaw nila. Ang mediator ay naglabas ng ulat na pabor sa lahat ng kahilingan ni Michelle. Bago matapos ang sesyon, tumayo si Michelle at lumapit kay Lourdes. Ang matanda ay nanginginig hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot sa hinaharap na walang pera at puno ng utang. Ang utang na loob ay isang banal na konsepto sa ating mga Pilipino, nanay. Bulong ni Michelle, sapat na para marinig lamang ng matanda, ngunit ginawa ninyo itong sandata para sa inyong kasakiman. Ngayon ang sandatang iyon ang mismong tumapos sa inyong dangal. Huwag na huwag ninyong susubukang lumapit sa akin o sa anak ko muli dahil sa susunod titiyakin kong hindi lang presinto ang bagsak ninyo. Lumabas si Michelle ng silid nang hindi lumilingon. Sa labas, sinalubong siya ng sariwang hangin ng hapon. Pakiramdam niya ay isa-isang natanggal ang mga tinik na nakabaon sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Hinatid siya ni Vanessa sa kanyang sasakyan. Tapos na ang unang bahagi, Michelle. Ang kondo ay sa iyo na, at ang mga kasong kriminal ay magpapatuloy. Hindi na sila makakatakas. Salamat, Vanessa, sagot ni Michelle. Ngunit alam nating hindi pa ito ang huli. Ang paghilom ay mas matagal kaysa sa pagpanalo sa korte. Habang nagmamaneho siya pauwi, tiningnan niya ang ultrasound sa kanyang tabi. Ang katarungan ay nakamit na niya sa papel, ngunit ang tunay na tagumpay ay ang kalayaang nadarama niya ngayon. Isang kalayaan na hindi nabibili ng pera, kundi binabayaran ng katapangan na tumayo at lumaban sa mga taong nag-akalang maaari silang manatili sa itaas habang tinatapakan ang iba. Sa likod niya, iniwan niya ang isang wasak na pamilya, isang pamilyang gumuho dahil sa sarili nilang kasakiman. At sa harap niya, tanaw niya ang isang bagong landas, maputik man at mahirap, ngunit ito ay kanya. At sa landas na iyon, walang puwang para sa mga mapagsamantala. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang huling tumapak si Michelle sa magulo at maingay na mga kalsada ng Makati. Ngayon nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan sa Cebu, tinatanaw ang payapang asul na tubig ng Mactan Channel, habang ang sikat ng araw ay marahang humahaplos sa kanyang balat. Ang hangin dito ay amoy asin at kalayaan, isang malaking kaibahan sa amoy ng polusyon at pagkukunwari na kinalakhan niya sa Maynila. Sa loob ng silid, narinig niya ang maliliit na tunog ng paggalaw. Pagpasok niya, nakita niya si Zane, ang kanyang anak na lalaki, na kasalukuyang nagpupumilit na tumayo sa loob ng kanyang kuna. Ang sanggol ay may mga matang nagniningning sa kuryosidad at isang ngiting tila nagpapakalma sa anumang bagyong pinagdaanan ni Michelle. Sa bawat tawa ng bata,
Nararamdaman ni Michelle na ang bawat sentimong ipinaglaban niya at bawat luhang ibinuhos niya ay nagkaroon ng kabuluhan. Ang kanyang paglipat sa Cebu ay hindi lamang pagtakas kundi isang estratehikong hakbang para sa kanyang muling pagsilang. Tinanggap niya ang alok ng kanilang kumpanya na maging branch manager dito. Dahil sa kanyang husay sa paghawak ng krisis, isang katangiang mas lalong tumibay dahil sa kanyang personal na karanasan, mabilis na umangat ang benta ng kanilang sangay sa Visayas. Umupo si Michelle sa kanyang study table at binuksan ang kanyang laptop. Isang email mula kay Vanessa ang bumati sa kanya. Naglalaman ito ng mga huling ulat tungkol sa mga kasong isinampa niya laban sa pamilya Roxas. Michelle, simula ng email ni Vanessa. Ang annulment ay opisyal ng naitala. Malaya ka na sa lahat ng legal na obligasyon kay Paul. Tungkol naman sa mga kasong kriminal, si Lourdes at Christine ay napatunayang nagkasala sa qualified theft. Dahil sa edad ni Lourdes, pinayagan siyang sumailalim sa probation, ngunit ang kanyang pangalan ay habambuhay nang may bahid sa kanilang barangay. Si Christine naman ay nahaharap sa malalaking multa na halos ubusin ang lahat ng natitira nilang ari-arian. Si Michael ay tuluyan ng nakipaghiwalay sa kanya at nakuha ang kustodiya ng kanilang mga anak. Napabuntong hininga si Michelle. Walang katuwaan sa kanyang puso nang mabasa ang pagbagsak ng kanyang dating hipag, ngunit mayroon itong dalang katarungan. Naalala niya ang sinabi ni Michael sa kanya noon, ang kasakiman ay walang hangganan hanggat hindi ito nahaharap sa isang pader. Tungkol naman kay Paul, na balitaan ni Michelle na nawalan ito ng trabaho sa kumpanya matapos kumalat ang balita tungkol sa pananakit sa asawa at pakikipagsabwatan sa pagnanakaw. Kasalukuyan itong naninirahan sa kanilang lalawigan, nagtatrabaho sa isang maliit na hardware store malayo sa karangyaang dati ay ipinagmamalaki nito. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang messenger mula sa isang hindi kilalang account, ngunit alam ni Michelle kung sino ito. Walang profile picture, ngunit ang mga salita ay pamilyar. Michelle, alam kong hindi mo ako mapapatawad. Nabalitaan ko ang tungkol kay Zane. Ang tanging hiling ko lang ay makita siya. Kahit sa malayo, nagkamali ako, Michelle. Pinili ko ang pamilyang sumira sa atin kaysa sa pamilyang binuo natin. Ngayon, wala na akong lahat. Tinitigan ni Michelle ang mensahe sa loob ng ilang minuto. Sa loob ng isang taon, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang isang bahagyang kirot, ngunit hindi na ito ang kirot ng pag-ibig. Ito ay ang kirot ng panghihinayang para sa isang lalaking hinayaan ang kanyang sariling kahinaan na ubusin ang kanyang dangal. Hindi sumagot si Michelle. Sa halip, pinindot niya ang block button. Alam niyang para kay Zane, ang isang ama na walang paninindigan ay mas mapanganib kaysa sa kawalan ng ama. Balang araw sasabihin niya ang katotohanan sa kanyang anak, ngunit sa ngayon ang katahimikan ang pinakamabuting proteksyon. Maya-maya pa tumunog ang doorbell. Pagbukas ni Michelle, sinalubong siya ni Vanessa na may dalang malaking kahon ng mga laruan at isang bungkos ng bulaklak. "Happy first birthday kay Zane," sigaw ni Vanessa habang niyayakap ang kaibigan, "at happy first year of freedom para sa iyo, Michelle." Naghanda sila ng isang simpleng tanghalian sa balkonahe habang pinapanood nila si Zane na sinusubukang abutin ang mga makukulay na lobo. Nagkuwentuhan ang dalawang magkaibigan tungkol sa hinaharap. "Ano nang plano mo ngayon, Michelle?" tanong ni Vanessa habang humihigop ng sariwang buko juice. "Gusto kong palakihin si Zane na marunong rumespeto sa pinaghirapan ng iba," sagot ni Michelle habang nakatingin sa kanyang anak. "At gusto kong malaman niya na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o sa pangalan, kundi sa katapatan
at sa pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Habang papalubog ang araw, sa abot tanaw nagkulay kahel ang buong paligid. Ang mga alaala ng London, ang sampalan sa opisina, at ang mga gabing puno ng takot ay tila mga anino na lamang na dahan-dahang naglalaho sa dilim. Naramdaman ni Michelle ang kamay ni Zane na humahawak sa kanyang daliri. Ang hawak na iyon ay mahigpit puno ng tiwala at pangako ng isang bagong bukas. Sa wakas, ang digmaan ay tapos na. At sa gitna ng mga guho ng kanyang nakaraan, nakatayo si Michelle mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat tunay na malaya. Ang buhay ay madalas na nagbibigay sa atin ng mga sugat na inaakala nating hindi na kailanman maghihilom. Sa bawat pagtataksil at bawat luhang pumatak natutunan nating ang pinakamasakit na bahagi ng paglaya ay hindi ang paglayo sa mga taong nanakit sa atin, kundi ang pagtanggap na ang bersyon ng pamilyang ating pinangarap ay kailanman ay hindi naging totoo. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo sa loob ng korte o sa pagkakakulong ng mga nagkasala. Ito ay tungkol sa muling pagbuo ng sarili mula sa mga pira-pirasong piraso ng dignidad na sinubukan nilang nakawin. Sa huli, ang bawat pilat na dala natin ay hindi tanda ng ating pagkatalo kundi mga medalya ng ating katatagan. Kailangan nating yakapin ang ating mga peklat dahil ang mga ito ang nagpapaalala sa atin kung gaano tayo kalakas noong inakala nating wala na tayong pag-asa. Ang pagpapatawad ay hindi palaging nangangahulugan ng muling pagtanggap. Kung minsan ang pinakadakilang anyo ng pagpapatawad ay ang pagpapatawad sa sarili dahil sa pagtitiis ng matagal at ang matapang na pagtalikod sa dilim upang hanapin ang sariling liwanag. Ang bukas ay hindi na lamang isang panaginip para kay Michelle, kundi isang pangakong siya mismo ang sumulat gamit ang tinta ng kanyang sariling pagsisikap at ang lakas ng kanyang pusong hinding-hindi na muling magpapaapi.